Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang manawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, at ang unang biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay kagalakan. Kagalakang nagdulot sa atin ng pag-asa at ubod ng ating pananampalataya. Nung mga nagdaang araw po at mga linggo, ang ating mga ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, at ganoon din po ang ebanghelyo natin ngayong linggo. Isa pong common denominator ng post-Easter appearances of Jesus ay ito, yung mga visionaries, yung mga nakakita o yung pinagpakitaan ni Jesus, hindi kaagad nila na kilala ang tunay na identity ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin si Maria Magdalena na unang nakakita sa Jesus na muling nabuhay, akala niya siya ay isang hardinero o tagapag-intindi ng hardin. Ang dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus o Emmaus ay akala siya ay isang stranger, no? Isa siyang stranger. At sa ating ebanghelyo, akala ng mga alagad siya ay multo. Bakit po ganito yung common denominator na hindi agad makilala ng mga pinagpakitaan ng ating Panginoon ang tunay na identity niya? Dahil po, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po earthly body ang taglay-taglay niya. Nakatulad natin na makikita, mahihipo
at madaling maramdaman. Taglay niya na yung mystical body ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin yung human senses cannot really immediately recognize the true identity of Jesus because His mystical manifestation, His mystical body transcends the earthly body. Kaya hindi kaagad na-recognize ng mga pinagpakitaan ng ating Panginoon ang tunay niyang identity. Ganun pa man, ang nananatiling ang dalang kagalakan ng ating Panginoon ay makikita sa kanyang muling pagkabuhay. At sa linggong ito, hayaan niyong magbigay ako ng 3 puntos ng pagninilay tungkol sa mga mensahe ng mga pagbasa ng kanyang muling pagkabuhay. Una, ang kagalakang dulot ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapaalala na meron tayong Diyos na puno ng awa at habag. Ang Diyos na kayang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan basta tayo'y nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Sa unang pagbasa, sinabi ni Pedro sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Ano po ba ang konteksto nito? Ang konteksto po nito, si Pedro ay nangaral sa templo at sa kanyang pangaral ay merong isang lalaking paralitiko ang kanyang pinagaling. At pagkatapos niyang pagalingin ang lalaking paralitiko, sinariwa ni Pedro kung paano itinatwa ng mga Hudyo ang ating Panginoon. Sinabi niya pa nga, ngunit siya ay ibinigay ninyo sa may makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palalayain. Tandaan po natin yung eksena during the trial of Jesus. Pinapili po ni Pilato ang mga Hudyo. Sino ang gusto niyong palayain ko? Si Jesus, na hari ng mga Hudyo, o si Barabas? Anong sigaw ng mga Hudyo? Si Barabas po. Ay ano ang gagawin ko kay Jesus? Anong sigaw ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus. Napakalaking kasalanan ang ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sinabi ito ni Pedro, hindi para pagalitan yung mga Hudyo, kundi para ipaalala na kahit gaano kalaki ang kanilang kasalanan, kaya itong patawarin ng Diyos. At siya mismo ang saksi dito. Si Pedro mismo ang saksi na kayang patawarin ng Diyos ang anumang kasalanan, maging ang pagtatakwil at pagtatatwa sa Kanya. Tandaan po natin, nung pinapasakitan si Jesus, ilang beses bang itinakwil ni Pedro? 3 beses. Nakarinig ba si Pedro kay Jesus nung siya'y muling nabuhay? O Pedro, bakit mo ako itinakwilang 3 beses? Nakarinig ba siya ng judgment, ng panghuhusga? Hindi siya nakarinig. Ano ang nadama niya? Awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya may otoridad si Pedro na sabihin na walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos basta tayo nagsisisi. At totoo po ito magpahanggang ngayon. Akala natin kapag punong-puno tayo ng kasalanan, ng karumihan, wala na tayong karapatan humarap sa Diyos. Ang totoo, naghihintay sa atin ang Diyos sa ating muling pagbabalik. We just celebrated last Sunday the Feast of the Divine Mercy. And in the prayer to Divine Mercy, it says, "You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world." Saan inahalin tulad ang awa at habang ng Diyos? Ocean. Pag sinabi nating ocean, pinakamalaking anyo ng tubig, karagatan. Mas malaki pa ito sa anyong lupa na pinagsama-sama. No, yung karagatan. Ibig sabihin, God's love and mercy is endless. It is boundless. It is bottomless. In fact, it is inexhaustible. Walang pagkaubos. Walang pagkatapos.
walang pagkapagod at walang hangganan ang awa at pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo lang po kung minsan yung napapagod, natatakot, nahihiya, at walang panahong lumapit sa Kanya. But then God is patiently waiting for us. Again, our readings for today remind us that we have a God who is merciful, and His mercy is greater than all our sins. Kaya wag tayong mahiya, wag tayong matakot, lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Second, ikalawang paalala ng mga pagbasa natin ngayon, ipinapaalala po sa atin na hindi lang dapat nating alam na meron tayong mapagmahal at maawaing Diyos. Hindi lang dapat natin alam, ipinapaalala sa atin ng ikalawang pagbasa ang pagtatalaban ng pagkaalam at ng pagkilos at paggawa. The interplay between knowing and doing. The interplay between knowing Jesus, knowing that God is a God of love and mercy, and accepting and doing His will and commandment. Sabi ni Apostol San Juan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. So it's not enough that we know Jesus. It's not enough that we know that God is love and that God is merciful. It is not enough that we know. We are invited to do and to keep His commandments. Hindi sapat na alam lang, dapat sinusunod mo. Hindi sapat na kilala mo lang, dapat sinusunod mo. Parang sa pag-ibig, hindi sapat na alam mo lang na mahal ka ng boyfriend mo na 11 years na kayo. Hindi sapat yon. Dapat ipinakikita ng boyfriend mo na mahal ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. And that is the second invitation and reminder for readings for today. The interplay between knowing and doing. Between knowing Jesus and keeping His commandments. Hindi sapat na alam lang natin na maawain ng Diyos. Dapat sumusunod tayo sa Kanya, mga utos. Lumalapit tayo sa Kanya at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pangatlong paanyaya ng ating pagdiriwang ngayon ay hindi rin sapat na alam lang natin na maawain ng Diyos at sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, tayo rin ay inaatasan, no? Inaatasan na ipamalita ang Kanyang awa at habag sa iba to tell the world of God's love. This is the invitation. Sabi sa gospel po natin, sa Kanyang pangalan, sinabi ni Jesus, sa Kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. So ito yung hamon din sa pagiging alagad natin ng ating Panginoon. Hindi sapat na kilala natin na maawain at mapagmahal ang Diyos at sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Maganda po yung dalawa na yon. Pero ang isa pang paanyaya sa atin ay ipamalita ang Kanyang awa at habag. To tell the world of God's mercy and love. Dahil ang kagalakang dulot ng muling pagkabuhay, ang kagalakang dulot ng pagmamahal at awa ng Diyos, hindi dapat sinasarili. Dapat ibinabahagi.
Kung naramdaman mong love ka ni Lord, hindi lang dapat naramdaman mo yon. Dapat sinasabi mo, love ako ni Lord. At alam ko, love ka rin ni Lord. No? Pwede bang tumingin ka sa katabi mo ngayon? May ngiting sabihin mo, love ka din ni Lord. At dapat natin itong sabihin sa lahat. Sabi ni Jesus, ipamalita mula sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. And this is the mission that God entrusted to us, to tell the world of His mercy and love. And so, my dear sisters and brothers, as we continue to celebrate the Easter joy, ang kagalakan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, we are being reminded of our readings for today. First, we have a merciful God. And His mercy is bigger than our sins. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kaya huwag kang magmukmok at isiping, hindi na ako mapapatawad ni Lord. Iniisip mo lang yan. Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at magbalik loob upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ikalawa, ipinapaalala sa atin na merong pagtatalaban, ang pagkaalam at paggawa. There is an interplay between knowing and keeping His commandments. Between knowing Jesus and doing His will. Hindi sapat na alam lang. Dapat ginagawa. At ikatlo, ang awa, pagmamahal at habag ng Diyos na ating naramdaman, hindi dapat sinasarili. Dapat ibinabahagi. Muli po, Happy Easter sa ating lahat.